Ikaw ba ang umalis sa Going Bulilit? Hindi po ako umalis. Pinatigil muna ako kasi bawal. Sabi ko nga ba't ganun ang nangyari sa akin? Si Dagul ay isa sa mga pinakatumatak na komedyante sa Pilipinas. Isang maliit na tao na may napakalaking puso na sa kabila ng kanyang tagumpay sa showbiz ay ngayon ay patuloy na lumalaban sa hirap ng buhay, kondisyon sa kalusugan at kakulangan sa pera, habang ginagawa ang lahat para sa kanyang pamilya. Nakilala si Dagul bilang bahagi ng Going Bulilit, kung saan siya ang nagsilbing tatay ng mga batang artista sa loob ng maraming taon. Habang ang mga bata ay lumalaki at umaalis sa show, siya ay nananatili, isang simbolo ng saya, gabay at consistency sa programa. Pero hindi alam ng marami, ang kanyang buhay sa likod ng kamera ay malayo sa pagiging madali. Ipinanganak si Dagul sa Victorias City, Negros Occidental, at bata pa lang ay ramdam na niya ang hirap ng buhay. Bukod sa kahirapan, dala niya ang kanyang kondisyon bilang isang little person, isang bagay na naging dahilan ng pangungutya, diskriminasyon at minsan ay hindi pantay na pagtingin ng ibang tao sa kanya. Ngunit sa halip na magpatalo, ginawa niya itong lakas. Sa murang edad, natutunan niyang gawing katatawanan ang kanyang sarili, hindi para maliitin ang kanyang pagkatao, kundi para ipakita na kaya niyang tumayo sa sarili niyang paraan. Doon nabuo ang kanyang likas na talento, sa pagpapatawa, isang talentong magdadala sa kanya sa mas malaking mundo. Bago pa man siya napunta sa showbiz, dumaan muna siya sa iba't ibang trabaho. Naging empleyado siya sa isang sugar company, naging vendor, at naghanap ng iba't ibang paraan para kumita. Hindi niya pinangarap ang kasikatan. Ang tanging layunin niya noon ay matulungan ang kanyang pamilya at mabuhay ng marangal. Sa panahong ito rin niya nakilala ang babaeng magiging katuwang niya sa buhay, ang kanyang asawa. Nagkakilala sila sa probinsya noong siya ay nagtatrabaho pa lamang at hindi pa artista. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa simpleng paraan nagsimula ang kanilang relasyon. Walang karangyaan, walang kasikatan, kundi puro tunay na damdamin. Hindi naging hadlang ang kanyang kondisyon sa pagmamahalan nila. Sa katunayan, ang kanyang pagiging masayahin, mabait at responsable ang siyang nagpatibok ng puso ng kanyang asawa. At mula noon, nanatili itong nasa kanyang tabi. Mula sa kahirapan, sa kasikatan hanggang sa mga pagsubok na kinakaharap nila ngayon. Ngunit isang simpleng araw ang nagbago sa kanyang kapalaran. Noong 1998, pumunta siya sa Maynila at napadpad bilang audience sa isang noontime show. Dahil sa kanyang pagiging bibo at natural na sense of humor, napansin siya ng host at pinatawag sa stage. Nandun si Randy, sabi niya gusto mo bang artista? So kahit wala akong karanasan mag-acting, sinabi ko na kaagad na opo, gusto ko mag-artista. Oportunidad Sa simpleng pagkakataong iyon, nagsimula ang isang bagong yugto ng kanyang buhay. Mula sa pagiging audience, naging sidekick siya. Mula sa pagiging sidekick, naging kilalang komedyante. Unti-unti nabuo ang pangalan niyang Dagul, isang pangalang ironic na ang ibig sabihin ay malaki kahit siya ay maliit. At kalaunan, dumating ang pinakamahalagang proyekto sa kanyang karera, ang Going Bulilit. Sa loob ng 14 na taon, si Dagul ang nagsilbing haligi ng programa. Siya ang naging constant sa show, habang ang mga batang artista ay lumalaki at umaalis. Siya ang naging gabay, kaibigan, at inspirasyon ng mga batang kalaunan ay naging malalaking bituin sa industriya. Sa paningin ng publiko, si Dagul ay masayahin, makulit, at laging handang magpatawa. Pero sa likod nito, isa siyang responsabling ama na nagsisikap itaguyod ang kanyang pamilya. Ngunit tulad ng lahat ng magagandang bagay, dumating din ang katapusan. Noong 2019 natapos ang Going Bulilit at kasabay nito, nawala ang kanyang pinaka-stable na pinagkakakitaan. Hindi nagtagal, dumating pa ang pandemya na lalong nagpahirap sa kanyang sitwasyon. At nang muling ibalik ang Going Bulilit noong 2024, isa pang malaking pagbabago ang nangyari. Pinalitan na si Dagul bilang pangunahing adult host. Ang bagong gumanap sa kanyang dating papel ay si Baby Giant, isang bagong henerasyon ng maliit na komedyante sa programa.
Para sa marami masakit itong tanggapin dahil si Dagul ang naging mukha ng show sa loob ng maraming taon at para kay Dagul mismo, inamin niyang nalungkot siya. Ngunit tinanggap niya ito dahil alam niyang hindi na rin niya kayang sabayan ang pisikal na demands ng programa dahil sa kanyang kondisyon. Sa kabila nito, nanatili pa rin siyang bahagi ng show sa pamamagitan ng mga special guest appearances. Patunay na hindi siya nakakalimutan ng industriya. Dito nagsimula ang isa sa pinakamabigat na laban sa kanyang buhay. Unti-unting nanghina ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang mga binti. Ayon sa kanya, pakiramdam niya ay parang kandilang nauupos. Paunti-unti ang lakas hanggang sa halos hindi na niya kayang tumayo o maglakad ng matagal. Dumating sa punto na kailangan na niyang gumamit ng wheelchair. May mga araw pa nga na kailangan siyang buhatin ng kanyang mga anak para makagalaw. Dito mas lalong naging mahalaga ang papel ng kanyang mga anak sa kanyang buhay. Sila ang nagsisilbing kanyang mga paa sa araw-araw. Sila ang nagbubuhat sa kanya, nagtutulak ng kanyang wheelchair at umaalalay sa bawat galaw niya. Hindi siya makakapunta sa trabaho o makakilos ng maayos kung wala ang tulong ng kanyang mga anak. Isang napakalaking pagbabago mula sa pagiging aktibong komedyante sa telebisyon tungo sa pagiging limitado ang galaw. Kumusta nalagay ng mga paa mo? Yun nga ang pag tumayo ako, hindi ako tumatagal, hindi ako makakalakad. Kaupo lang, ganun lang ang ko ngayon. Binubuhat Pinapasan. ako ng anak ko para pumasok sa opisina namin. Tapos susunduin ka na lang niya. Sinusundo lang ako. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Pinili niyang lumaban. Nagpatuloy siya sa paglilingkod sa kanilang barangay bilang kagawad at kalaunan ay naging head ng command center. Kahit nahihirapan, pumapasok siya araw-araw upang gampanan ang kanyang tungkulin at makatulong sa kanyang komunidad, kasama ang tulong at suporta ng kanyang pamilya. Bukod dito, nagtayo rin sila ng maliit na sari-sari store sa kanilang bahay. Hindi man ito kalakihan, nagsisilbi itong dagdag na kita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at ang kanyang asawa at mga anak ang tumutulong sa pagpapatakbo nito. Ngunit hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita. Inamin ni Dagul na naubos ang kanyang ipon, karamihan ay ginamit niya sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Para sa kanya, mas mahalaga na may matitirhan ang kanyang pamilya kaysa sa anumang luho. Bilang isang ama, ito ang kanyang prioridad, ang seguridad at kinabukasan ng kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, may mga pagkakataon na kinukulang pa rin sila. Dumating pa sa punto na kinailangan niyang humingi ng tulong sa ibang tao para lamang matustusan ang pag-aaral ng kanyang anak. Isang napakahirap na hakbang para sa isang ama, pero pinili niyang lunukin ang kanyang pride dahil para sa kanya walang mas mahalaga kaysa sa kanyang pamilya. At dito mas lalong makikita ang tunay na lakas ni Dagul, hindi sa kanyang katawan kundi sa kanyang puso. Ang kanyang pamilya, ang kanyang sandigan, ang kanyang asawa na nakilala niya bago pa man ang kasikatan, ang kanyang katuwang sa bawat laban, mula sa simpleng pamumuhay hanggang sa pinakamabibigat na pagsubok sa kalusugan at pinansyal. At ang kanyang mga anak naman, ang kanyang inspirasyon at lakas. Hindi lang emosyonal kundi pisikal din dahil sila ang literal na umaalalay sa kanya araw-araw. Lalo na ang kanyang bunso na si Jay Chris na hindi lamang anak kundi kaibigan at katuwang sa buhay. Siya ang umaalalay sa kanya sa paggalaw, tumutulong sa kanya araw-araw at kasama niya sa paggawa ng YouTube vlogs. Sa kanilang mga videos, makikita ang tunay nilang buhay, walang arte, walang pretensyon. Isang simpleng pamilya na nagtatawanan, nagtutulungan at patuloy na lumalaban sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanilang channel ay hindi lamang paraan para kumita. Isa rin itong paraan upang maibahagi ang kanilang kwento at magbigay inspirasyon sa iba. Sa kabila ng kanyang kondisyon, hindi rin tuluyang nawala si Dagul sa showbiz. Paminsan-minsan, tumatanggap siya ng mga roles na kaya ng kanyang katawan. Bagamat hindi na siya kasing aktibo tulad ng dati, patuloy pa rin niyang pinapakita ang kanyang talento at dedikasyon sa pag-arte. At sa bawat pagkakataon na siya ay napapanood muli sa telebisyon, pinapatunayan niya na ang tunay na artista ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa puso at pagmamahal sa kanyang ginagawa. Ang kwento ni Dagul ay higit pa sa pagiging isang komedyante. Isa itong kwento ng isang ama na hindi sumusuko.
Sa huli si Dagul ay patuloy na lumalaban para sa kanyang pamilya. At iyon ang tunay niyang tagumpay.